A blessed day to everyone. Praise the Lord. It is good to be alive. Even much better if we know who sustains our lives and why we live. Karamihan sa mga tao na nabubuhay ngayon sa ating bansa ay lumaki at iminulat na naniniwala sa Diyos. Mula sa pinakamaagang kapanahunan ay itinuro na at ito ay nilapatan ng mga karanasan upang sa ganon malaman natin na mayroong Diyos. Marami sa mga karanasan sa kabataan ay pang-relihiyon at pang-pananampalataya. At totoo naman na mayroong Diyos. Gayunpaman, sa paglipas ng panahon, sa pagdating ng edad na may wastong isip at may wastong gulang, marami ang mga tao na nananatiling merong hindi malinaw na pananaw o pagtingin patungkol sa kung sino ang Diyos. At ito ay maaaring magdulot ng kalituhan sa iba at mas malala kung ito ay magdulot ng pagdududa at pagkatapos ay kawalan ng pananampalataya. Ito ay palaganap sa ating kapanahunan ngayon. Dahil sa kinabubuhayan nating kapanahunan ay umabot tayo sa pagunlad kung saan ang pagpapalaganap ng kaalaman patungkol sa napakaraming mga bagay ay napakabilis na kumalat ng dahil sa mga modernong pamamaraan at paghahayag. At ito ay hindi napapagtanto kung minsan ng marami na inaabutan ng peligro ng pagdududa at kawalan ng pananampalataya. At ito ay tunay. At ito ay maaaring magdulot ng hindi lang kasiraan kundi kapahamakan. This is the situation where we are in today. We were born in this country and grew up in this society that believes in God. God has been introduced to us at the very early stages of our lives, and our experiences alludes to the reality of God, most of them rituals and religious in nature and form. And this is true. God do exist. Yet, when many reaches the age of adulthood and they can make up their own minds, still a lot has a vague or unclear view of who God is. And this may have caused confusion to some. And even worse, it may have caused doubt and later on even unbelief. This has become more prevalent during this age and time where we live in because of the availability of modern means and tools of communication and spreading of different ideas and thoughts. And many do not even realize that there is a real danger and peril of doubt and unbelief, and it could be devastating. Maging ang bansang Israel sa matandang panahon na mas naturuan ng mabuti patungkol sa Diyos ay nahulog sa kamalian at sila'y nagbayad ng mahal na pagbabayad ng dahil dito. Israel was chosen by God to be taught about Him and to spread the news about Him so that everybody else in this world may know that there is a real God. But they fell into error and they paid the dear price for it. Kinailangan na sila'y turuang muli ng Diyos, ngunit sa kaparaan ng mas mahirap. They had to learn once again, but they had to learn the hard way. They suffered for their sin of turning their back on God and followed false gods or not real gods. Sila ay kinailangang ituwid at disiplinahin ng Diyos ang tunay na Diyos upang sa ganon sila ay matuto. Napakarami ding mga bansa noon na nakapalibot sa kanila
na hindi naniniwala sa tunay na Diyos at pinili nilang gumawa ng kanilang sari-sariling mga Diyos na ang tawag naman sa Biblia ay mga Diyos-Diyosan, at mas higit na malala ang kanilang naranasan na hirap dahil sa kanilang pagtanggi na kilalanin itong tunay na Diyos. This happened and these were recorded so that every generation afterwards will not have to go through the same experiences that they went through. Ito'y nakatala sa Biblia sa isa sa mga isinulat ni Apostol Pablo dito sa unang Korinto, 10 kabanata, talatang 1 hanggang 13. Hayaan ninyo na basahin ko para sa inyo dito sa kanyang pagkakasalin sa magandang balita Biblia. Mga kapatid, nais kong malaman ninyo ang nangyari sa ating mga ninuno noong panahon ni Moises. Silang lahat ay naliliman ng ulap sa kanilang paglalakbay at sa pagtawid sa dagat na pula. Sa gayon, nabautismohan silang lahat sa ulap at sa dagat bilang mga tagasunod ni Moises. Kumain silang lahat ng iisang pagkaing espiritual at uminom din ng iisang inuming espiritual, sapagkat uminom sila sa batong espiritual na sumusubaybay sa kanila, at ang batong ito ay si Kristo. Gayunman, hindi kinalugdan ng Diyos ang marami sa kanila, kaya't sila'y isa-isang namatay sa ilang. Ang lahat ng mga nangyaring iyon ay babala sa atin upang huwag tayong maghangad ng masasamang bagay, gaya ng ginawa nila. Huwag kayong sasamba sa mga Diyos-Diyosan, gaya ng ilan sa kanila. Ayon sa nasusulat, umupo ang mga tao upang kumain at uminom, at tumayo upang sumayaw. Huwag kayong makikiapid, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Kaya't 23,000 tao ang namatay sa loob lamang ng isang araw. Huwag nating subukin si Kristo, gaya ng ginawa ng ilan sa kanila. Dahil sa ginawa nila, pinuksa sila ng mga ahas. Huwag din tayong magreklamo tulad ng ilan sa kanila, kaya't nilipol naman sila ng anghel na namumuksa. Nangyari iyon sa kanila bilang babala sa iba, at isinulat upang tayo namang nabubuhay ngayon sa mga huling araw ay maturuan. Kaya't mag-ingat ang sino mang nag-aakalang siya'y nakatayo, at baka siya'y matisod. Wala pang pagsubok na dumating sa inyo na hindi nararanasan ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos at hindi niya ipinahihintulot na kayo'y subukin ng higit sa inyong makakaya. Sa halip, pagdating ng pagsubok, bibigyan niya kayo ng lakas upang mapagtagumpayan iyon. Ito'y sinulat ni Apostol Pablo sa mga mananampalataya sa pagpapasimula ng iglesia ng Panginoong Jesucristo, upang sa ganon yung naranasan ng mga Israelita sa matandang panahon na unang nakatanggap ng kaalaman sa Diyos, ngunit napariwara sa ilang kapanahunan, ay hindi na mangyari sa mga mananampalataya noon. At ito ay para din sa atin sa kapanahunan natin ngayon. At baka akalain natin nang dahil tayo iminulat at tinuruan na merong Diyos, ay sapat na tayo ay mamuhay na hindi isinasaalang-alang na mabuti kung sino ang Diyos na ito. God is real. He exists and He has not changed. Totoo ang Diyos. At hindi siya nagbabago. So better know Him and believe than to doubt and reject Him. Ito ang higit na mabuti. Ang kilalanin siya ng tama at manalig sa Kanya. At hindi tayo magduda at pagkatapos ay tanggihan siya. Today, like then, God reaches out to humanity so that we will listen and we will learn. And in learning, we will respond upang tayo ay mabuhay. Hindi lang sa kapanahunan natin dito, kundi ng pangwalang hanggan. Kaya nga yan ang pag-uusapan natin sa araw na ito. Ito yung ating susuriing mabuti sa ating pagtingin sa isang kabanata sa kapahayagan ng Diyos sa pamamagitan ng isa sa kanyang mga propeta sa lumang panahon. Ang ating pag-uusapan ay patungkol sa
ang pinaka-iisang Diyos. Wala nang iba pa. The one and only God. There is none other. Basahin natin ang nakatala sa sulat ni Propeta Isaias na kanyang mensaheng galing sa Diyos at ipinahayag sa mga Israelita na dahan-dahan pagkatapos ng mahabang panahon ng kanilang karanasan sa Diyos ay tumalikod at dinagdagan nila ang Diyos ng kanilang mga kinilalang ibang Diyos na hindi naman Diyos kundi mga Diyos-Diyosan lamang. Kaya nga nagpasya ang Diyos na sila ay ituwid at disiplinahin sa pamamagitan ng paggamit ng ibang mga tao. Ngunit ipinahayag ng Diyos na maging itong kanyang gagamitin ay hindi makaliligtas sa kanyang pagpaparusa kung sila man ay hindi kikilala sa kanya. Dahil sa panahong yon, napipinto ang pagkabihag ng mga Israelita sa mga dayuhan na tinawag na mga taga-Babilonya. At sila ay binabalaan upang sa ganon mga bago ang kanilang mga isipan patungkol sa Diyos. At baka sakaling ang pagdidisiplina ng Diyos sa kanila ay hindi nila maramdaman na napakapait at napakahirap. Itong sinasabi sa Isaiah 46 na kabanata. Ang buong kabanata ay binubuo ng 13 talata. At ang mga nakapalibot ng mga kabanata dito ay karagdagang paglilinaw. Ngunit sapat na ito ang ating bigyan ng pansin sa panahon na ating gugugulin sa araw na ito. Itong sinasabi, Isaiah 46 na kabanata. Sina Bel at Nebo na dati sinasamba ng mga taga-Babilonya, ito'y pangalan ng mga kinikilalang mga Diyos-Diyosan ng mga taga-Babilonya, ngayon isinakay na sa likod ng mga asno at baka, at naging pabigat sa likod ng mga pagod na hayop. Hindi nila mailigtas ang kanilang sarili. Sila'y parang mga bihag na itinapon sa malayo. Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang sa pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makapapantay sa akin? Binuksan nila ang kanilang sisidlan. Ibinuhos ang mga gintong laman at nagtimbang sila ng mga pilak. Umupa sila ng platero at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila at sinamba ito. Pinapasan nila ito para ilibot o sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos. Dadalanginan man ito'y hindi makakasagot at hindi makatutulong sa panahon ng pagsubok. Ito ang inyong tandaan, mga makasalanan. Ang bagay na ito ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning, ako lamang ang Diyos. At maliban sa akin, ay wala nang iba pa. Sa simula pa'y itinakda ko na, at aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko, at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin. May tinawag akong mandirigma sa silangan. Siya ay darating na parang ibong mandaragit at isasagawa ang lahat kong balak. Ako ang nagsasabi nito at tiyak na matutupad. Makinig kayo sa akin, mga taong suwail. Kayong naniniwalang malayo pa ang tagumpay. Malapit na ang araw ng pagtatagumpay. Ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal. Ililigtas ko ang Jerusalem at doon ko bibigyan ng karangalan ang bayang Israel. Oo, ito ay nakaukol sa bansang Israel dahil sila'y nabubuhay sa madilim na kapanahonan. Ito ay nang dahil sa sila mismo ang nagbalot ng kadiliman sa kanilang mga sarili dahil sa kanilang natutuwang pagsamba sa mga Diyos-Diyosan. Nasanay na sila at parang hindi na nila nararamdaman
ang kanilang napipintong kapahamakan. Kaya kinailangang magpahayag ang Diyos ng mga matalim at tila bagang marahas na kapahayagan. See, they simply say, we believe in God. Nothing bad will happen to us. Yun palaging sinasabi nila. Naniniwala kami sa Diyos at walang mangyayaring masama sa amin. Hindi sila makapaniwala na merong dayuhang bansa na sasakop sa kanila at sila'y pahihirapan. Yet, in saying that they believe in God, they also follow other gods, which are not gods at all. They are false gods. Bakit? Dahil ang kanilang unawa patungkol sa tunay na Diyos ay dahan-dahang napasama, nasira at nabulok. Their knowledge and understanding about the real God has been corrupted. Ito'y dahan-dahan na nangyari kaya halos hindi nila mapansin. Gayunpaman, itong tunay na Diyos na ito ay puspos ng kagandahang loob at habag. Kaya sila'y tinatawag niya muli sa kanyang sarili. Sila'y binabalaan niya, sila'y tinutuwid niya at sila ay didisiplinahin niya dahil minamahal niya sila. Sinasabi niya sa kanila kung ano ang mangyayari kung sila ay magpapatuloy kagaya ng ibang mga bansa na magtiwala sa mga hindi naman tunay na Diyos o mga Diyos-Diyosan. O kaya'y palitan nila ang kanilang unawa sa tunay na Diyos upang ihubog sa kanilang kagustuhan. Let us learn from this passage once more who God is and what He does so that we will not fall for false gods and turn our true God into a false God, thereby rejecting Him. Alam ninyo, kapag ang tunay na Diyos ay pinalitan natin ng pagkakilala, ang ibig sabihin, tinatanggihan natin ang tunay na Diyos. Kagaya ng Israel, ang nasa ng Diyos para sa lahat ng kanyang nilalang ay iligtas sila. Not only Israel, but all. Tayo. Maging yung mga naging kaaway ng Israel, gayon pa ba ng nakalulungkot ay kapag hindi nakarating sa punto at hindi napagtanto at tinanggap kung sino ang tunay na Diyos. Ito yung sinabi doon sa 4 na 6 na kabanata ng Isaias. Doon sa huling bahagi nito, ang sabi niya, kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. O inako ko na akong gumawa ng paraan upang kayo ay iligtas. Hindi lang ang mga Israelita, kundi ang lahat ng kanyang mga nilalang. Doon sa talatang 12 at 13, ang sabi niya dito, makinig kayo sa akin, mga taong suwail. Hindi lang ang Israel, kundi lahat ng nilalang. Kayo'y naniniwalang malayo pa ang tagumpay. Malapit na ang araw ng pagtatagumpay. Ang pagliligtas ko'y hindi na magtatagal. Ililigtas ko ang Jerusalem at doon ko bibigyan ng karangalan ang bayang Israel. Dito ay kailangan nating matutunan muli kung sino ang tunay na Diyos na ito. Paano siya inilarawan dito sa pamamagitan ng pagpapahayag ni Propeta Isaias? Ang paglalarawan ay galing mismo sa Diyos. Hindi inimbento ni Isaias, kundi ipinaabot ng Diyos sa kanya upang ipahayag sa buong Israel. At ang Israel naman ay magpahayag sa buong sangkatauhan. Anong uri ng Diyos itong Diyos na ito? Sino siya? Siya ang pinaka-iisang Diyos. Wala nang iba pa. He is the one and only God. And there is none other. Una sa lahat, anong uri ng Diyos siya? Sino siya? Napakaliwanag dun sa unang 3 talata. O dun sa talatang 3 hanggang 4, sabi niya, makinig kayo sa akin,
lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang. Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan. Sino siya? Ito yung matagal na nating ipinahayag at pinag-aralan. Hindi nagbabago. Who is this God? This God, the true God, is our Creator. Ang Diyos na ito ay ang ating dakilang lumikha. God is the Creator of everything. The heavens and the earth and everything in it. Yan ang ipinahayag sa kauna-unahang talata ng buong Biblia. In the beginning, God created the heavens and the earth. Ito'y alam na natin. Ito'y tanggap na ng marami sa atin. Pero paano ito nauugnay sa mga buhay natin? Ito siguro yung mas malaking issue. See, this truth about God must not only be confined to our minds. It must not remain inside our minds alone. Tama na dapat. Hindi mawawala sa ating mga kaisipan ito. Pero dapat ito ay nakatahi sa bawat sangkap ng ating mga pagkatao. Hindi lang sa ating mga kaisipan. This truth must not only be confined to our thinking, but it must be sown to every fabric of our being. When we attribute our origin to anybody else or to anything else, we have already rejected God. Kapag iniugnay natin o ipinapalagay na bunga ng ating pagiging mga tao at nilalang ay galing sa kanino pa mang iba o sa alin pa mang iba, liban sa Diyos na dakilang lumikha, ang ibig sabihin ay itinakwil na natin ang tunay na Diyos. That is why anyone who embraces evolution as his or her origin, no matter how seemingly attractive it is, has already rejected God. Alam man niya o hindi. Yan ang kalagayan ng napakaraming mga tao sa buong mundo ngayon. Itong sinabi doon sa talatang 5. Sinabi ni Yahweh, saan ninyo ako itutulad? Mayroon bang makapapantay sa akin? Doon sa talatang 9, sa huling bahagi, sabi niya, inyong kilalanin ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba pa. We exist only because of God. We cannot on our own or by any other means add even a single second to our lives and existence without God. Walang maaaring gawin natin kasangkapan o kaparaanan upang makaragdag man tayo ng kahit isang segundo sa ating mga buhay kung wala ang Diyos. Dahil siya ang Diyos na lumikha. Siya ang Diyos na nagtataguyod at nagsusustento ng buhay na kanyang ipinagkaloob. Whether people know it or not. For each day that we live, from its beginning to its conclusion, we must realize that it is only because of God. Sa bawat araw na darating at araw na matatapos, kailangan mapagtanto natin na ito'y dahil lamang sa merong dakilang Diyos. Ang lumikhang Diyos na nagtataguyod ng buhay na kanyang ipinagkaloob nang dahil sa kanyang saganang biyaya, habag at kagandahang loob, no matter what we may go through. Many who believe in God does not even bother to say at the start of each day, thank you, Lord. Nor do they remember at the end of each day
before they even go to sleep to say, "Thank you, Lord." Or even in between as they go through life. Yet many of these people boldly claim and say they believe in God. This is very tragic. Na maraming nagsasabing sila ay naniniwala na may Diyos at naniniwala sa Diyos ay hindi man naaalala sa paggising nila na magsabing, "Salamat, Panginoon." At sa katapusan ng bawat araw bago sila humimlay at matulog ay makapagsabing, "Salamat po, Panginoon." O sa pagitan ng umaga hanggang gabi ay makapagsabi silang, "Salamat po, Panginoon." Sa kabila nito, kapag tinanong, ay napakalakas ng ating mga loob na magsabi na naniniwala tayo sa Diyos at nananampalataya sa Kanya. I may be rude, but I want to ask, have we ever known God so well that we can now set Him aside or ignore Him? Dumating na ba tayo sa punto ng buhay natin na masabi natin, alam na natin may Diyos, kilalang kilala natin ang Diyos, na ngayon ay pwede na natin siyang isa-isang tabi o hindi pansinin? Maybe that is the meaning of what some say, that familiarity breeds contempt. Sino ang Diyos na ito? Ang Diyos na ito ay ang Diyos na nakakalimutan ng mga Israelita. At kung minsan, siya yung Diyos na nakakalimutan ng maraming mga tao sa iba't ibang mga kapanahonan. Siya yung Diyos na dakilang lumikha. God, our Creator. Ano pa ang sinasabi dito? Doon sa talatang 3 at 4, uulitin ko, sabi niya dito, "Makinig kayo sa akin, lahi ni Jacob, kayong nalabi sa bayang Israel. Kayo'y inalagaan ko mula sa inyong pagsilang." Sa totoo, siya yung naging dahilan kung bakit sila isinilang. "Ako ang inyong Diyos. Iingatan ko kayo hanggang pumuti ang inyong buhok at kayo'y tumanda. Kayo'y nilikha ko, kaya tungkulin ko na kayo'y iligtas at tulungan." Hindi lang siya ang Diyos na dakilang lumikha. Siya'y ang Diyos na personal at mabuti. God is a personal and good God. God did not only create us. He sustains us. Hindi lang niya tayo nilalang. Itinataguyod niya ang ating mga buhay. Tinutustusan niya ang ating mga buhay. At siya isang personal na Diyos. He relates to us. Meron siyang kinalaman sa ating mga buhay, whether we know it or not. He is deeply involved in our lives. He gives life. He sustains life. He does not only take care of us, He takes good care of us. Siya ay nakikipag-ugnayan sa kanyang mga nilalang, sa atin. Upang sa ganon, tayo rin naman ay makipag-ugnayan sa Kanya. Ang ibig sabihin, tayo ay pumasok sa isang mahusay na kaugnayan sa Kanya. What do most of His creatures do? Ang sabi dito, higit na karamihan sa mga nilalang ng Diyos, sila'y gumagawa ng kanilang mga Diyos-Diyosan na hindi naman kayang makipag-ugnayan. Tingnan ninyo ang sinabi doon sa unang 2 talata. Sina Bel at Nebo na dati sinasamba ng mga taga-Babilonya, ngayon isinakay na sa likod ng mga asno't baka at naging pabigat sa likod ng mga pagod na hayop. Hindi nila mailigtas ang kanilang sarili. Sila'y parang mga bihag na itinapon sa malayo. Hindi lang yun. Ang sabi dito, sa talatang 6, binuksan nila ang kanilang sisidlan, ibinuhos ang mga gintong laman, at nagpatimbang sila ng pilak. Umupa sila ng platero at nagpagawa ng Diyos-Diyosan. Pagkatapos ay niluhuran nila at sinamba ito. Pinapasan nila ito para ilibot sa ibang lugar. Pagkatapos ay ibabalik sa kanyang lalagyan. Mananatili ito roon at hindi makakakilos
dalanginan man, ito'y hindi makakasagot at hindi makatutulong sa panahon ng pagsubok. All others are not real gods. They have no personalities. There is no goodness in them. But God is a personal and good God. Ang Diyos na ito ay isang personal na Diyos at napakabuting Diyos. Kaya nga, ang sabi niya dito, gagamitin niya ang mga taga-Babylonia na wala namang pagkakilala sa kanya upang sa ganun, disiplinahin ng Israel na kumilala sa kanya. Ngunit ngayon ay tumatalikod na. Ang mga taga-Babylonia, akala nila sila'y makapangyarihan dahil sa kanilang mga Diyos-Diyosan. Pero sinabi ng Diyos sa mga taga-Israelita na ang mga Diyos-Diyosan ng taga-Babylonia ay walang kwenta. At paparusahan naman ng Diyos ang mga taga-Babylonia pagkatapos dinisiplina ang mga Israelita. The false gods of Babylon cannot save. But God, after disciplining and chastising Israel, will save them. How about us today? Have we responded? Have we truly responded to God's offer of relationship and salvation? Because He is a personal God and He is a good God. And in His goodness, He offers a relationship. And alongside that relationship is salvation. Siya ang gumawa ng daan. Tayo ba ay tumugon na sa pagkilala sa daang yon? Ang sabi doon sa John 3:16, gayon na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Kanyang isinugo ang kanyang bugtong na anak upang sino mang manalig sa kanya ay di mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At ang Panginoong Hesus mismo ang nagsabi doon sa Juan 14 na kabanata, talatang 6, sabi niya, ako ang daan, ako ang katotohanan, ako ang buhay. I am the way, the truth, and the life. Walang makakaparoon sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Kung sakali tayo'y tumugon na, why then do some still treat the true God as if He is just an idol or a false God? Bakit kaya? Silang nagsasabi na kinilala nila ang Diyos sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoong Hesukristo, ay tinuturing ang tunay na Diyos na parang isang Diyos-Diyosan lamang. Note that a false God is created by man's own imagination. Whenever we do not treat God as He truly is, we reduce Him into an idol or a false God. Kapag hindi natin tinatrato ang Diyos ayon sa kung sino siya sa pagpapakilala sa atin, siya ay ginagawa lamang nating isang Diyos-Diyosan. Itong sinabi doon sa Isaias, 46 na kabanata, talatang 8 at 9. Ito ang inyong tandaan, mga makasalanan. Ang mga bagay na ito ay alalahanin ninyo. Alalahanin ninyo ang mga nakaraang pangyayari. Inyong kilalaning ako lamang ang Diyos at maliban sa akin ay wala nang iba pa. Hindi sila maaring umimbento ng katangian para sa Diyos na hindi naman katangian ng Diyos at tratuhin ang Diyos na hindi naman ayon sa karapat-dapat na pagtrato sa Diyos. Ito yung Diyos na nagpapaalala sa ating lahat. Ang pinakaiisang Diyos at wala nang iba pa. He is our Creator. He is our God who is a personal and good God. At hindi lang yun. Ang sabi doon sa 46 na kabanata, talatang 10,
Sa simula pa'y tinakda ko na ang aking inihayag kung ano ang magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong ito. Anong uri ng Diyos? Ang tunay na Diyos. God is the all-knowing and all-wise God. Siya ang sukdulang may kaalaman sa lahat ng bagay at sukdulang may katalinuhan. Walang bagay na hindi nalalaman ng Diyos. Walang bagay na lingid sa Kanya. Ganon kasimple. There is nothing that God does not know. He knows what will happen before it happens. And He proclaims what will happen. Bago pa mangyari, alam na ng Diyos. At sinasabi niya na mangyayari ito. He knows everything about us, about each and every one of us. From the inside out. Alam niya ang laman ng ating mga kaisipan. Alam niya ang mga kinikilos natin. Alam niya ang nangyayari sa paligid natin. Walang hindi nalalaman ang Diyos. Hindi lang niya alam. Siya ang gumagawa ng mga pagpaplano. Ayon sa kanyang mabubuting mga layunin. Dahil nga, siya isang personal na Diyos at mabuting Diyos na gusto na magkaroon ng mahusay at mabuting kaugnayan sa kanyang mga nilalang. He is the all-knowing and all-wise God. That is why He has plans and His plans are good. Kaya nga, isa sa mga halos nakasabay ni Propeta Isaias, si Propeta Jeremias ang nagsabi nito. Sa Jeremias, 29 na kabanata, talatang 10 hanggang 14, nagpahayag din ng mga kahawig ng sinabi ni Propeta Isaias para mabalaan ang mga Israelita. At hindi lang sila mabalaan, para palakasin ang kanilang loob. Upang sa ganon, magbalik loob sila sa Diyos. Etong sinabi niya sa Jeremias, 29 na kabanata, mula talatang 10 hanggang 14. Subalit ito ang aking sinabi. Pagkatapos lamang ng 70 taon ng pagkabihag sa Babylonia, muli kong ipadarama ang pag-ibig ko sa inyo. Tutuparin ko ang aking pangakong ibabalik kayo sa lupaing ibinigay ko sa inyo. Ang kinakausap niya mga Israelita. Sapagkat batid kong lubos ang mga plano ko para sa inyo. Mga planong hindi ninyo ikakasama, kundi para sa inyong ikabubuti. Ito yung mga planong magdudulot sa inyo ng kinabukasang punong-puno ng pag-asa. Ito yung paborito ng marami. Kung maganap na ito, kayo'y tatawag, lalapit, at dadalangin sa akin, at diringgin ko naman kayo. Kapag hinanap ninyo ako, ako'y inyong matatagpuan kung buong puso ninyo akong hahanapin. Oo, ako'y matatagpuan ninyo, sabi ni Yahweh, at ibabalik ko ang inyong mga kayamanan. Titipunin ko kayo mula sa lahat ng bansa at puok na pinagdalhan ko sa inyo, at ibabalik sa dakong pinagmulan ninyo bago kayo nabihag. God is the all-knowing and all-wise God. He knows everything and He has plans. And His plans are all good. His purposes are all good. If you have not let God plan for your life, or if you want to make your own plans that opposes or counters God's plans, then you will always be lost. Kayo'y mananatiling naliligaw. Remember John chapter 14 verse 6, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through me. Kung tayo ay kumilala na sa Panginoong Jesucristo bilang tagapagligtas at nagpasakop bilang Panginoon, napasimulan na ang isang kaugnayan sa Diyos. That is the big picture. Ngunit hindi natatapos doon.
Let's see more of this plan. Tingnan natin, dahil yon ay galing sa Juan, 14 na kabanata, tingnan natin yung kasunod na kabanata. Sa Juan, 15 kabanata, unang 11 talata, ang sabi ng Panginoong Hesus, "Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Inaalis niya ang bawat sangang hindi nagbubunga, at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang nagbubunga, upang magbunga pa ng lalong sagana. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili din ako sa inyo. Hindi magbubunga ang sangang hindi nananatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo magbubunga kung hindi kayo mananatili sa akin." Bakit? Talatang 5. "Ako nga ang puno ng ubas at kayong mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang nagbubunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay matutuyo at itinatapon, gaya ng sanga. Ang ganoong mga sanga ay tinatapon, inihahagis sa apoy at sinusunog. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang mga salita, ang aking mga salita, hingin ninyo ang anumang nais ninyo at ibibigay iyon sa inyo. Napaparangalan ang aking Ama kung kayo'y masaganang nagbubunga bilang aking mga alagad. Kung paanong inibig ko ang Ama, inibig ako ng Ama, gayon din naman, iniibig ko kayo. Mananatili kayo sa aking pag-ibig. Kung tinutupad ninyo ang aking mga utos, mananatili kayo sa aking pag-ibig. Tulad ko, tinutupad ko ang mga utos ng aking Ama, at ako'y nananatili sa kanyang pag-ibig. Sinabi ko sa inyong mga bagay na ito upang mapasa inyong kagalakan ko, at sa gayon, malubos ang inyong kagalakan." Nagkakaroon lang ng kagalakan at kasiyahan sa buhay kapag tayo'y sumusunod sa mga plano at panukala ng Diyos na kanyang ipinahayag at kanyang tinutupad sa pamamagitan ng pagsunod natin sa kanya. Ang Diyos ang siyang Diyos na may sukdulang kaalaman sa lahat ng bagay at sukdulang katalinuhan. Ito ang Diyos na totoo, natatangi at nag-iisa. Wala nang iba pa. But how can this happen? Not only is He the all-knowing and all-wise God, eto yung kasunod pa. Doon sa Isaias, 46, doon sa talatang 10, uulitin ko ang sinabi, "Sa simula pa'y tinakda ko na ang aking inihayag at aking inihayag kung anong magaganap. Sinabi kong tiyak na magaganap ang lahat ng balak ko at gagawin ko ang lahat ng gusto kong gawin." Anong ipinapakita dito? Bakit kaya ng Diyos na ihayag ang lahat ng bagay mula pa sa pasimula hanggang sa katapusan? Hindi lang dahil siya ang nakakaalam ng lahat ng bagay, kundi dahil siya'y walang hanggang Diyos. Because He is the eternal God. At ang sabi niya, dahil ang lahat ng ito ay aking alam at binalak, lahat ng ito ay aking tutuparin at gagawin. Bakit? Dahil siya ang sukdulang makapangyarihang Diyos. He is the eternal God and He is the all-powerful God. He knows everything to the end, from the beginning, because He is simply eternal. Walang hanggan. Kaya tinawag siyang Alpha at Omega, pasimula at katapusan. Kaya nga kaya niyang i-offer ang buhay na walang hanggan. At kanyang sinabi, gagawin ko ang gusto kong gawin at tutuparin ko ang lahat ng aking pinagplanuhan. Bakit? Siya'y sukdulang makapangyarihan. To God, there is nothing impossible. He will do what good He has decided to do. How? Kaya nga may kapahayagan si Apostol Pablo, Roma, 8 kabanata, talatang 28.
For we know that in all things, God works for the good of those who love Him, those who are called according to His purpose. His good purpose. Alam natin sa lahat ng bagay, ang Diyos ay gumagawa sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya, ayon sa Kanyang mga layunin. Do we trust the true God? Or do we trust the God that we imagine? That is the question. Because ultimately, we must know and accept this final thing, that God is the sovereign God. Na ang Diyos na sukdulang tagapamahala ng lahat ng bagay. Siya yung mayroong pinakamataas na kapamahalaan sa lahat ng bagay. Kapag ang Diyos ang nagpasya at nagtakda, itong lahat ay magaganap ayon sa Kanyang pinagpasyahan at itinakda. Simply because He is God and He is the sovereign God. We may resist Him, but He will still reign. Simply because He is God and there is none other. Now, think well about this. Ito ba ang Diyos na itinuro sa atin mula sa ating pagkabata? Kung oo, edi mabuti. Tayo ba'y tumugon na sa Diyos na ito? Kung ating inilagay ang ating pananampalataya, ang ating pagtitiwala, ang ating kumpiyansa, at ang ating pagpapasakop sa Kanya, edi mabuti. If not, you may be following a false God. If yes, you have the true God, then let Him rule your life. If we know the true God, let Him rule our lives, that we may please Him. Therefore, when He rules and when we please Him, then we find real pleasure in life. Doon natin natatagpuan ang tunay na kasiyahan sa buhay. Kaya nga, si Apostol Pablo din ang nagsabi nito sa mga taga-Roma doon sa 12 kabanata, unang 2 talata. Ang sabi niya, Roma, 12 kabanata, unang 2 talata. Kaya nga, mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Itong karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. Huwag kayong makiayon sa takbo ng mundong ito. Mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kalooban ng Diyos, kung anong mabuti, kalugod-lugod at ganap na kalooban ng Diyos. It is good to be alive no matter what we go through. If we know God and if we have recognized and responded to Him. Again, these truths must not only be kept secured in our minds and in our hearts. Hindi lang dapat na parang kayamanan, mga alahas, na kagaya ng ginagawa ng ibang tao, dinideposito nila doon sa safe deposit box upang sa oras ng pangangailangan ng pananalapi o collateral para sa anumang bagay ay may makuha sila. Nakatago lang doon. This must be attached to every part of our being, to every aspect of our life. This must permeate every experience we have. And if we have a personal relationship with God, these are what should govern our lives. Kung tayo merong personal na pagkilala at kaugnayan sa Diyos na ito, itong dapat na mangibabaw at maghari sa ating mga buhay. God being sovereign must rule and govern us
in our experiences. Then, and only then, will life be worth living no matter what. Nawa mga kapatid, mga kaibigan, nagkaroon na tayo ng tunay na kaalaman at pagkakilala sa Diyos. Hindi lang kaalamang pangkaisipan. Ngunit, sa pagtugon sa kaalamang kaisipang ito, tayo humakbang ng hakbang ng pananampalataya upang kilalanin siya at magkaroon tayo ng kaugnayan sa pamamagitan ng pagkilala at pagtanggap kay Kristo bilang Panginoon at tagapagligtas. At kung ginawa na natin ito, hayaan natin siyang maghari sa mga buhay natin. No matter what, life may seem to be so difficult. But what shall it profit a man if he gains the whole world but lose his soul? Ang pangako naman ng Diyos, dahil mabuti siya, ang gagawin niya para sa atin ay ang mabuti. Kung hahayaan lang natin siya, matutuklasan natin, mauunawaan natin at mararanasan natin itong kabutihan ito. At ang buhay ay magiging tunay na kasiyasiya at tunay na sagana. At meron tayong katiyakan ng buhay na walang hanggan. Tayo magpasalamat at manalangin. Dakilang Diyos, tanging nag-iisang Diyos, Diyos na lumalang sa langit at lupa, Diyos na lumalang sa amin. Ikaw na nagtataguyod at tumutustos sa aming mga buhay. Maraming salamat po. Patawarin mo po kami, Panginoon, kung hindi ka namin tinutugunan o kinikilala ayon sa iyong pagpapakilala sa amin. Tulungan mo po kami na ito'y hindi lang maging kaisipan sa amin, kundi ito'y matahi sa bawat sangkap ng aming mga pagkatao upang lahat ng aming iisipin, ikikilos at gagawin ay naaayon sa iyong mga kalooban, Panginoon. At sa pamamagitan nito, mararanasan namin ang kasaganaan ng buhay sa ilalim ng iyong kapamahalaan. Salamat po, Panginoon. There isn't much we can say, O God. Salamat po, Panginoon. Maraming salamat po. Pinupuri ka namin, dinadakila at sinasamba. Tulungan mo po kami sumunod, Panginoon. Tulungan mo po kami upang lalo ka naming ibigin kagaya ng pag-ibig mo sa amin. Salamat po. Salamat aming Panginoon. Ito ang aming pagsamba, pagdakila sa iyo. Sa tanging pangalan po ng aming Panginoong Hesus. Amen. Magandang araw po. Pagpalain tayo lahat ng nag-iisa, natatangi na buhay na Diyos. Wala nang iba pa.